Yo guys, ito yung full comparison natin ng Poco F6 versus Aigo Z9 Turbo. Dahil pareho silang naka-Snapdragon 8S Gen 3 at halos pareho din yung presyo nito. Kaya kung nagbabalak kayong bumili ng Poco F6 o Aigo Z9 Turbo, nasa tamang channel po kayo. Ikukumpara natin yung camera, performance, pati na rin yung build quality. At samahan nyo ako sa video to, tiyak marami kayong matutunan. At sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga gantong unboxing reviews, comparison, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. At bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating sponsor. Meron tayong mga portable speaker dito na Sonart P2 at saka P3. Unahin muna natin tong P2. May kabigatan siya pero ang pinakamaganda dito, 15 hours yung playback time niya. Yung Bluetooth nito 5.3 na at pwede siyang mag-stereo playing. So maganda yung build quality na niligay nila dito. Sa taas meron tayong power button, play button, tapos yung volume natin. Then kapag tini-charge natin to, meron tayong Type-C port dito. Tapos may reset button tayo. At kung meron naman kayong USB o kanta dun sa USB nyo, pwede rin to. At pwede tayong maglagay ng micro SD card dito. At last, dito sa likod niya, meron tayong auxiliary port dito. Ang sounds nito, malinaw naman siya pero pang kwarto lang talaga, hindi siya ganung kalakasan. At medyo balance lang talaga yung bass, yung treble, tsaka yung mid. Walang nangingibabaw sa kanya. Medyo nagkukulang ako ng bass pero okay na to para sa 800 pesos. So eto yung sample sounds niya. I don't wanna wake up if you're not by my side. And I don't wanna wait, love, cause you're keeping me alive. We will love till the end of time. We'll live even when we die. I don't wanna wake up if you're not by my side. They'll have to take us to the afterlife. Okay, ito naman yung Sonart P3. Ito yung pinaka nagustuhan ko talaga. Kasi nasa 1,000 lang to at mas malakas siya dun sa P2 dahil 16 watts na to. May mga bass naman ako narinig dito although hindi siya ganun kalakasan pero malinaw yung sounds na makukuha natin dito. Sa taas nandito yung USB port natin, isang charging port na USB-C, tapos auxiliary port. Then nandito rin yung mga volume natin, tapos playback button at meron tayong light button dito para maibangan natin yung kulay dito sa RGB niya. So kayo nang bala kung anong gusto nyong RGB dyan at naastigan talaga ako. So ito naman yung sample sounds natin dito sa Sonart P3. Yo, stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all to the top. Okay, yan yung makukuha natin sa P2 tsaka P3. Nasa 800 yung P2, yung P3 naman nasa 1,000. So kung nagugustuhan nyo yung mga gatong speaker na saktuhan lang, pang kwarto lang talaga, yung link ilalagay ko po sa description. Okay, ito na yung comparison natin sa Poco F6 versus Aigo Z9 Turbo. Yung presyo nito naglalaro sa 20,000. Minsan kapag may sale, pwede tayong makakuha na mas mababa pa dyan. Baka makuha natin to ng mga 18,000, 17,000, depende sa mga voucher o depende po sa mga sales natin. So lagi naman may sale. May mga 66 nga, mga ganon, 77 o mga pompyang na sale sa Lazada tsaka Shopee. Para sa akin, mas nagugustuhan ko yung itsura ni Aigo Z9 Turbo over sa Poco F6 dahil dun sa camera module. Kasi nakita ko na yung camera module dun sa Poco F5. Halos hindi nagkakalayo yung itsura ng Poco F5 sa Poco F6. Pero maganda rin naman siyang tignan. Medyo may kalakihan compare dun sa Poco F5 nun. Pero sa dalawang phone na to, depende sa inyo kung anong mga gusto yung design. At laging depende naman yan sa paningin natin, no, trip natin. Then sa taas naman, pareho silang may IR blaster tapos isang anti-noise cancelling microphone at yung Poco F6 meron siyang speaker dito pero dual speaker din po yung Aigo Z9 Turbo. Nasa tabi po ng punch hole camera yung isang speaker niya at pareho silang malakas ha. Medyo mas nangiibaw-baw sa akin yung speaker ni Aigo Z9 Turbo over sa Poco F6, konting-konti lang naman. Then sa baba naman pareho din po silang may speaker, Type-C port, microphone, tapos SIM card tray at pareho din silang walang expandable storage. Then sa kabilang side, same lang din sila na power button tapos volume rocker at dun sa kabila wala tayong makikita doon. So yung ginamit na materials sa back panel o dun sa frame, pareho lang din sila na plastic pero premium naman hawakan tong dalawang to. Kaya gusto kong makita yung opinion nyo kung ano nagugustuhan yung design, kung Aigo Z9 Turbo ba o itong Poco F6. So mag-comment kayo dyan sa comment section. Sa display naman, pareho silang naka-AMOLED display although mas mataas po yung refresh rate ni Aigo Z9 Turbo na naka 144Hz na refresh rate over sa Poco
F6 na naka 120Hz na refresh rate lang. At yung size ng screen 6.78 inches sa iQOO Z9 Turbo, while naman sa Poco F6 nasa 6.67 inches lang. So mas malaki po yung screen ni iQOO Z9 Turbo over sa Poco F6. Yung protection na ginamit sa Poco F6 mas malakas po kasi naka Corning Gorilla Glass Victus na. Over dito sa iQOO Z9 Turbo na hindi ko alam kung anong mga protection nito. May protection naman siya pero hindi nila nilalagay sa GSM Arena, kaya hindi ko nalaman na kung ano nilagay nilang protection dito. Pero sigurado po tayo sa Poco F6 na naka Corning Gorilla Glass Victus na. Pero ang tanong dito, malaki ba ang advantage ng 144Hz na refresh rate compare sa 120? Actually hindi po, hindi nagkakalayo yung performance niyan, konting-konti lang talaga. Siguro kung may mga games tayong umaabot sa 144, pwede pa. Pero sa ganitong panahon ngayon, wala pa ako nakita na sagad-sagad talaga ng 144 at safe talaga tayo sa 120. So hindi talaga malaking advantage para sa akin yung 144 over sa 120 sa Poco F6. Pagdating naman sa operating system, naka HyperOS po yung Poco F6, while naman sa iQOO Z9 Turbo, naka Origin OS 4 po tayo doon. Mas smooth po yung Origin OS 4 compare sa HyperOS, pero sa paggamit ko naman sa dalawang phone na to, mas magaan po talaga si Origin OS 4 over dito sa HyperOS na medyo may kabigatan kung ikukumpara ko sa Origin OS 4. So depende pa rin sa inyo yan kung ano nagugustuhan nyo. Pero ang pinaka-advantage na nakita ko dito, meron na tayong Play Store sa Poco F6, magagamit natin yung warranty dito sa Pilipinas. Kumpara natin sa iQOO Z9 Turbo na sa Lazada lang natin mabibili at medyo wala tayong service warranty dito sa Pilipinas. At maglalagay tayo ng mga sarili nating Play Store, pati mga keyboard, mga ganun. So mag-setup talaga tayo sa iQOO Z9 Turbo, pero hindi naman po ganun kahirap. Ngayon, pagdating sa performance, pareho silang naka Snapdragon 8S Gen 3. Sa mga hindi nakakaalam, mas malakas po yung Snapdragon 8 Gen 2 ha. Yung Snapdragon 8S Gen 3 parang nasa kaligitnaan po siya ng Snapdragon 8 Plus Gen 1 at Snapdragon 8 Gen 2. Parang ganun po. Pero malakas naman po yung Snapdragon 8S Gen 3. At ang nakuha kong ang Antutu score sa iQOO Z9 Turbo nasa 1,100,000 points. Samantalang sa Poco F6 malakas po, parang umaabot po siya ng 1.4 mga ganun o 1.3. At dito na mas lamang si Poco F6. Well, ibang usapan naman sa actual gaming. So nagtest ako sa dalawang phone na to. Ang masabi ko lang, halos pareho yung temperature na nakita ko at may kainitan yung chipset na kailangan pa natin ng phone cooler o tutukan ng electric fan. Pero kung naka-aircon naman kayo, pwede na po yung chipset na to kasi malakas nga po yung Snapdragon 8S Gen 3. Pero sa pagtest ko sa dalawang phone na to, masabi ko na lamang dito si Poco F6 dahil yung mga settings na nakuha ko sa Poco F6 halos sagad-sagad na po. Imaginein mo sa Mobile Legends nakakuha ko ng ultra sa Poco F6, while naman sa iQOO Z9 Turbo parang super lang yung nakuha ko na frame rate doon. So mas nakukuha ko yung sagad na frame sa Poco F6 over dito sa iQOO Z9 Turbo. Pero kagandahan sa dalawang phone na to sa Mobile Legends, hindi siya nag-frame drops ng malala at kinakaya niya pa rin. Hindi naman siya bumaba ng mga 60. Kapag may clash sa Poco F6, sumaabot siya ng mga 90 to 100, while naman sa iQOO Z9 Turbo 80 to 90 mga ganun, kasi 90 FPS po yung makukuha natin kapag yung frame rate natin is nasa super lang. So lamang po dito sa Mobile Legends si Poco F6. Pero sa ibang games naman, okay naman si iQOO Z9 Turbo. Sa Wild Rift nga nakakuha ko ng 120 doon at maganda yung frame na nakukuha ko doon. Hindi siya talaga nag-frame drops, pero mataas yung mga temperature na nakuha ko, 45 to 46, kahit na sa Genshin Impact ganun yung nakukuha nating temperature, nasa 43, 45 mga ganun siya naglalaro, which is same lang din sa Poco F6. Ngayon, sa overall performance sa dalawang phone na to, mas nagugustuhan ko si Poco F6 kasi mataas nga yung mga settings na nakuha ko at hindi siya talaga nag-frame drops halos. So sa PUBG Mobile sa Poco F6 nakakuha ko ng 120 doon, while naman sa iQOO Z9 Turbo 60 FPS lang yung nakukuha ko doon at hindi pa siya masyadong optimize. At yung settings dun sa Poco F6 parang umabot siya ng Extreme Plus, parang ganun, at nasa 120 frames per second yun. So lamang na lamang sa PUBG Mobile si Poco F6 sa 120 niya. At sa ibang laro naman, sa Call of Duty Mobile halos pantay lang sila, nakakuha ko ng mga 90 frames per seconds doon at playable naman tong dalawang phone na to sa Call of Duty Mobile. Sa Warzone naman, pareho lang din silang maganda, 60 to 70 FPS at yan nung nakukuha ko sa dalawang phone na to, which is playable naman sa dalawang phone na to. Nakakuha ko ng graphics na high tapos naka-uncap yung frame rate natin, so playable siya sa Warzone. Pero overall, panalo dito si Poco F6. Actually, pwede nyo panuorin yung game test ko sa Poco F6 versus sa iQOO Z9 Turbo. May mga full review na ako dyan. Talagang mas sagad talaga si Poco F6 over sa iQOO Z9 Turbo. So
sa gaming test, mas panalo sa akin si Poco F6. Okay, pagdating naman sa camera, pareho silang 50 megapixel tapos 8 megapixel na ultra wide. At 20 megapixel naman sa Poco F6, while naman sa iQOO Z9 Turbo, yung front facing camera noon 16 megapixel lang. So sa nakikita ko dito, mataas talaga yung contrast ni iQOO Z9 Turbo over sa Poco F6. Mas nagugustuhan ko dito sa part na to yung Poco F6 kasi yung kulay tamang-tama lang. Dito sa iQOO Z9 Turbo medyo may pagka-contrast o yung shadow niya is medyo low, parang ganon. Kaya mas nagustuhan ko sa parting to si Poco F6 kasi maganda yung kulay o image processing na produce niya dito sa photos na to. At dito naman mapapansin nyo na mataas talaga yung contrast ni iQOO Z9 Turbo. Kung mapapansin nyo, gloomy yung sky natin, pero sa nakikita ko mataas talaga yung contrast. May mga part talaga na madilim na. Samantalang sa Poco F6 tamang-tama lang at nakukuha niya ng maayos yung photos na nakikita ko dito. May konting saturation na nakikita ko dito sa iQOO Z9 Turbo. Kung mapapansin nyo yung bahay dyan, iba yung kulay dito sa Poco F6 compare natin sa iQOO Z9 Turbo. Mataas po talaga yung saturation niya. Dito naman sa mga daon na to, mas nagugustuhan ko rin dito si Poco F6. May mga details. Although may details naman sa iQOO Z9 Turbo, yun nga lang mas natural yung nakuha ko sa Poco F6 over sa iQOO Z9 Turbo. Sa mga human photos naman po, yan, mas mataas nga yung contrast ng iQOO Z9 Turbo over sa Poco F6. Actually, kahit dun sa full review ko, makikita nyo na mataas talaga yung saturation. May mga part talaga na madidim. Like nga po dito sa photos na to, yung taas niya, medyo nakukuha pa rin yung kulay dito sa bahay sa Poco F6. While naman sa iQOO Z9 Turbo, halos nawawalan tayong details at medyo madilim na po. Hindi na po kita yung mga ibang details dito. So, eto yung mga ibang sample. Kayo na yung muna yung umusga kung ano yung nakikita nyo. Pero sa portrait naman, parang mas nagagandaan naman ako dito sa iQOO Z9 Turbo. Konting-konti lang, hindi naman ganoon nagkakalayo. Pero yung skin face dito, mas natural sa iQOO Z9 Turbo. At yung edges naman, halos pareho lang sila. Hindi ganun ka-perfect talaga. Medyo madumi. Hindi siya accurate o hindi maganda yung edge detection niya. Pagdating naman sa video, pareho silang mas stabilization. Actually, maganda yung stabilization nila. 4K at 60 FPS yung nakuha nating settings dito. Yun nga lang, dito sa part na to, mas mataas naman yung contrast ni Poco F6 over sa iQOO Z9 Turbo. Yun nga lang, mapapansin nyo sa iQOO Z9 Turbo, may pagka jitter effect siya sa gilid at hindi siya ganun kay smooth unlike dito sa Poco F6. Pero yung kulay, mas nagugustuhan ko naman yung kulay dito sa iQOO Z9 Turbo. Tamang-tama lang yung kulay. Yun nga lang sa ibang part yung mga daon, mas nagugustuhan ko naman yung saturation dito ni Poco F6. Well, dito naman sa part nito, mas okay yung kulay ni iQOO Z9 Turbo over sa Poco F6. Si Poco F6 may konting saturation. Sa low light condition naman, mas nagugustuhan ko sa iQOO Z9 Turbo. Mas sharp at details yung nakukuha natin at mataas nga dito yung contrast niya, tamang-tama sa mga low light condition. So, mas panalo dito sa low light condition si iQOO Z9 Turbo. Okay, gusto kong malaman nyo kung anong take nyo dito sa dalawang phone na to, kung anong nagugustuhan nyo. Para sa akin overall sa performance, sa camera, mas panalo po sa akin si Poco F6 over sa iQOO Z9 Turbo. At hindi pa optimize si iQOO Z9 Turbo sa ibang settings, kahit na maganda yung OS niya over sa HyperOS, mas nagugustuhan ko talaga sa optimization si Poco F6 kasi yung mga settings doon, nandun na talaga. At pagdating naman sa warranty, may warranty po tayo sa Poco F6 na wala po sa iQOO Z9 Turbo. So kayo na bahalang pumili kung ano nagugustuhan nyo at gusto ko rin talagang malaman kung ano nagugustuhan nyo sa dalawang phone na to, kung ano pong lamang sa inyo, kung tama ba ako, kung mali ba ako, at pwede kayong magtanong sa comment section. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gutong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. Shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap